Magandang hapon sa inyong lahat. Narito naman po kami sa Ligaw na kung saan tatanungin namin ang isang professional na police po. So, ito po ang mga katanungan. Ano ang mga benepisyo ng paggamit ng wikang Pilipino sa pagtuturo sa mga paaralan? Magandang tanong na. Ang isang magandang epekto is una, madali kayo magkaintindihan. Dahil sa ating bansa, alam naman natin na wikang Pilipino ang ating pambansang wika. Mas madali ang pagpapaintindi sa mga batas, sa lahat ng mga dapat gawin, mga reminders, mga alerto, para mas madali maintindihan ng mga mamamayang Pilipino. Sa pangalawang tanong naman po, paano mo magagamit ang wikang Ingles at Pilipino sa iyong pang-araw-araw na buhay upang mapabuti ang iyong kakayahan sa komunikasyon? Okay. So, knowing both languages enhances your capability of communication. So, kung pareho mo alam, bihasa ka sa dalawang lingwahe, madali mong maipaintindi sa kausap mo kung ano man ang nais mong ipapatid. Sa madaling sabi, sa aming profesyon naman kasi bilang mga pulis, kailangan talaga namin na proficient kami sa dalawang lingwahe, English at Tagalog, para mas maipapatid namin sa mamamayan ang mga kailangan nilang malaman. Maraming salamat po. Sa last na question po, paano mo mapapabuti ang iyong kasanayan sa wikang Ingles? Well, practice and of course training and continuous education. Sa PNP kasi we adhere to the high standard of training and professionalism. So yun ang namin pinaka way para mas ma-enhance sa aming mga training, sa aming mga seminars. Ini-incorporate doon yung paggamit ng wikang Tagalog at wikang English. Magandang umaga sa inyong lahat. Narito tayo ngayong umaga upang malaman ang komento sa wikang Pilipino ng isang gurong nagngangalang si Ma'am Veronica. Ngayon, nais nating matunghayan ang kanyang desisyon o sagot sa ating mga katanungan. Kaya ma'am, handa ka na po ba sa tanong? Siyempre, handang-handa na. Ang iyong unang tanong po ay, ano ang mga paraan upang mapalaganap ang paggamit ng wikang Pilipino sa mga paaralan at komunidad? Magandang katanungan yan. Una, ipalaganap o panatilihin ang asignaturang wikang Pilipino sa mga paaralan. Pangalawa, sana ay huwag yan alisin ng ating DepEd ang subject na asignaturang wikang Pilipino o mga subject na Pilipino sa mga paaralan. At pangatlo, maaring araw-araw nating gamitin yon sa pagsasalita, sa pakikipagkapwa-tao o sa pakikisalamuha gamit ang wikang Pilipino. Yun lamang. Napakagandang sagot naman yan, Ma'am Veronica. Narito po ang inyong pangalawang tanong. Paano nakakaapekto ang paggamit ng wikang Ingles sa pag-unlad ng wikang Pilipino bilang pambansang wika? Una, maraming tao na ang gumagamit ng wikang Ingles dahil yan ang pinaka-universal na lingwahe kung saan nakikipagkapwa o nakikipag-usap ang mga Pilipino sa iba't ibang bansa. Kaya nagkakaintindihan. Ngunit para maipanatili ang wikang Pilipino ay hindi naalis ang mga asignaturang Pilipino sa kada eskwelahan upang mapanatili pa rin ang ating pinagmula dahil yan ay parte ng identidad or identity ng mga Pilipino, ang wikang Pilipino. Galing mo sa iyong sagot. Marahil marami kaming matutunan sa iyong mga sagot. Ngayon, ang iyong huling tanong, ano ang mga benepisyo ng paggamit ng wikang Pilipino sa pagturo sa mga paaralan? Ayan, magandang katanungan. History yan, ang ating wikang Pilipino ay history yan. Nagamit lamang ang wikang Ingles
nang maimpluwensyahan tayo ng mga Amerikano noong unang panahon. Pero kung hindi tayo na-impluwensyahan, malamang hanggang ngayon wikang Pilipino pa rin. Ngunit subalit napakagagaling ng ating mga Pilipino, ng sambayan ng Pilipino, ng mamamayang Pilipino, mahusay dahil mabilis silang matuto, kaya nakakagamit tayo ng wikang Ingles para hindi lang maire-represent natin ang ating mga sarili sa ating bansa, kundi maging sa ibang bansa, maaari tayong makilala dahil sa paggamit natin ng wikang Pilipino. Minsan nga may mga Amerikano na naglilingwahe na ng Pilipino dahil nagpapaturo sila sa mga Pilipino na teacher. Kaya natututo silang ng ating lingwahe. Magandang karangalan yun sa Pilipinas na gustong matutunan ng ibang bansa, ng mga tao sa ibang bansa, ang ating wika. Yun lamang at maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong magandang kasagutan. Ngayon, meron tayong bagong natutunan sa kanyang mga sinagot. Yun lamang po. Hello po, sir. Ano nga po ulit ang inyong pangalan? Ako po si Sir Joji Pisante. Ganda. Ngayon po ay sisimulan ko po ang katanungan ng itong question upang malaman ko po kung ano ang iyong mga ginagawa sa inyong posisyon po. So, ang una pong tanong, ano ang mga paraan upang mapalawak ang iyong bokabularyo sa wikang Ingles? Sa wikang Ingles, sa paggamit ng foreign language or wikang Ingles, ang ginagawa ko po ay nagme-memorize ako araw-araw ng isang salita na vocabulary word at sinusubukan ko itong gamitin sa isang talata. Sa pangalawa naman pong tanong, paano mo po magagamit ang wikang Ingles upang makakuha ng trabaho sa ibang bansa? Although ako po ay isa ng public school teacher dito sa Pilipinas, pero sa iyong katanungan kung ito ay gagamitin ko ang wikang Ingles upang makakuha ng trabaho sa ibang bansa, sa tingin ko, pagkuha pa lamang ng mga documents, pag-prepare ng ating mga letters, ito ay dapat na naihanda natin sa wikang Ingles sapagkat kung tayo ay mag-a-apply sa ibang bansa, ang gagamitin natin ay English dahil ito ang international language. Mahalaga na marunong tayo magsalita sa wikang English sapagkat ito ay makakatulong sa atin para ma-absorb tayo kung saan man tayo mapupunta o kung saan man tayo mag-a-apply sa ibang bansa. Tama naman po. Ito na din po ang mga tanong tungkol sa wikang Pilipino. So, ang una pong tanong dito ay, paano mo mapapalaganap ang paggamit ng wikang Pilipino sa iyong pamilya at komunidad? Sa tingin ko, ang pagpapalaganap ng wikang Pilipino ay isang responsibilidad natin bilang mamamayan ng ating bansa. Sa paggamit nito sa pang-araw-araw nating pakikipagtalastasan sa ating kapwa Filipino, dito ay mapapalaganap natin ang pagpapahalaga at ang pagsasanay natin sa wikang Filipino. At last but not the least, paano mo magagamit ang wikang Pilipino upang ipakita ang iyong pagmamahal sa kultura at identidad ng Pilipinas? Tunay na ang wikang Pilipino, ito ang naging sagisag natin ng ating lahi. Ngayon, ang aking pag-ibig at pagpapahalaga sa ating bansa kung ito ay gagamitin ko araw-araw. So, nakuha na po natin ang opinion ni Sir Georgie po. Ayun lamang po ang ating katanungan. Ako po si Shane Ashley B. Samarista. Ako ngayon upang alamin kung bago yan, tanongin muna natin kung ano ang posisyon ni sister. Ano po posisyon niya? Ako po ay isang Engineer 1 sa Department of Public Works and Highways, Albay District Engineering Office. Bago po yan, may mga ilang katanungan lang po kami para sa aming pagsusulit. Ang unang tanong, ano ang mga paraan upang mapalawak ang iyong bokabularyo sa mga wikang Ingles?
So, isa sa responsibility ko sa DPWH is isa ko sa nagsumasagot ng mga letters, sa communication, transmittal letters. So, ibig sabihin nun, lahat ng problems from sa labas ng aming office or mga clients namin, ako yung nagre-reply. So, isang way ko para mapalawak yung vocabulary ko or vocabulary ko ay yung way ko ng pag-research sa mga words kapag hindi ko alam. Tapos, sa pamamaraan na yun, kapag dahil part na kayo ng everyday na trabaho ko, doon na ma-practice ko yung vocabulary ko. Ikalawang tanong ko, paano mo magagamit ang wikang Ingles upang makakuha ng trabaho sa ibang bansa? Okay. Actually, ang English kasi is universal language. Ibig sabihin, lahat ng countries sa iba't ibang bansa is yun yung ginagamit. So, if fluent ka sa English, talagang mapapakinabangan mo yun sa pag-apply. Ikatatlong tanong naman po, paano mo mapapalaganap ang paggamit ng wikang Filipino sa iyong pamilya o komunidad? Mapapalaganap ko naman yung wikang Filipino sa aking family and sa komunidad sa pamamagitan ng paggamit nito sa araw-araw. Siyempre, hindi natin maiiwasan na makakagamit tayo ng English sa everyday na sa trabaho, sa pamilya, pero kapag ginagamit natin yon sa normal na conversation o pakikipag-usap, talagang mapapalaganap natin yon. Ikapat na question po, ano ang paraan upang mapabuti ang kasaysayan sa wikang Filipino? Sa tingin ko, mapapabuti yung aking kasanayan sa Filipino kapag naglaan ako ng oras para aralin ito. Kasi since yun nga, nabanggit ko na nakahaluan na tayo, maganda pa rin na inaaral natin ito sa sarili natin. For the last question po, paano mo magagamit ang wikang Filipino sa iyong komunidad at pamahalaan na kultura kung ikaw ay isang Filipino? English, Kung ikaw ay Filipino. kung ako ay Pilipino, yun, kasi ginagamit natin siya. Lagi natin ginagamit sa araw-araw. Sa pakikipag-usap, sa paggawa ng mga, sa pag-communicate lagi. So, yun. Thank you. Thank you.